Naalala ko, meron akong pasahero dati na akala ko siya yung nag-book. Pero katrabaho pala niya yung nag-book sa kanya. Ang binook niya kasi ay dalawa sa parehong oras. Yung isa ay papuntang north at yung isa ay papuntang south. Bali, ang na-receive ko na booking ay yung papuntang south. At ang sabi nung nag-book, buti pa daw sa angkas, pwedeng mag-multi-booking. At ako naman, speechless ako doon kasi hindi naman ako nagbo-book ng angkas kasi meron naman tayong motor. Hindi kaya yung ibang pasahero ay sinasadyang mag-double booking nang sa ganun mas mabilis silang makahanap ng rider kung sino mauna, sila na lang yung sinasakyan nila. Eto kasing pasahero ko, tinawagan ko pa ito, chinat ko yung details ng rider at ng motor. Pero nung nasa pick-up area na ako, hindi na sinasagot yung aking tawag at hindi na rin nag-reply sa aking chat. At nakita ko nga na merong rider sa mismong pick-up location or sa address. Ang ginawa ko, hindi na ako lumapit dahil paulit-ulit lang naman na nangyayari ito sa ating mga rider at alam mo na kung ano yung mangyayari kung sakali nalalapitan mo ba yung kapwa mo rider at yung pasahero. Sa oras nga ito, napagtanto ko na positive talaga, nag-double booking si customer. Kaya ang ginawa ko, hindi na ako lumapit sa kanyang address. Nang sa ganon ay maiwasan yung hindi pagkakaunawaan. Baka mamaya ay mapaalalahanan ko siya na wag mag-double book at masamain pa ito. Kaya ayun, sa ating mga rider, wala naman tayong kasalanan sa mga ganyan. Biktima tayo sa mga double booking na yan. Minsan talaga ay hirap lang tanggapin sa part ng rider, lalo na kung galing siya sa malayo kasi sayang yung gas, sayang yung oras, at syempre sayang yung pagod. Double booking. Parehong angkas yung parehong angkas yung binook niya. Papuntang yan.